ang nakaraan. May itinitibok ng puso ko at ibinubulong niya sa akin kung sino ito. Gusto mo ibulong ko rin sa'yo? Ramdam ko naman ang biglang pagkalampag ng dibdib ko. Hindi maintindihan kung dahil sa takot o lungkot na umiibig na siya sa iba. Sige. Ibulong mo sa akin ang pangalan niya. Inilapit niya ang kanyang bibig sa tenga ko. Sabay bulong ng, Ikaw. Ako? Bakit naman ako? Kapag nagmahal ka, wala nang tanong-tanong pa. Damhin mo na lang ito at magpasalamat. Kaya, salamat. Maraming salamat. Ang sabi niya na ang mga mata ay tila nangungusap at nagmamakaawang nakatitig sa mukha ko. Ang pagpapatuloy. Grabe ang kilig na naramdaman ko sa tagpong iyon. Pakiwari ko'y gusto ko mag-excuse para pumunta ng kubeta. Yung sobrang kilig ba na parang naninindig na ang mga balhibo ko at yung sigurado akong namumula na rin ang mukha ko. Pero syempre, hindi ako nagpahalata. Uy! Ganun? Ako talagang tinitibok niyan? Oo, ikaw. Gosh. Ano eh. Ano na? Ano nang sagot mo? Alam mo, Ano? may itinitibok din ang puso ko. Talaga? Anong tinitibok niya? Eto, damin mo sa palad mo yung dibdib ko. Ayan, ilagay mo dyan. Ano? Nararamdaman mo na ba? Oo, ang lakas ng tibok. Gusto mo ba ibulong ko rin sa tenga mo ang ibinubulong ng puso ko? Sige ba? At idinikit ko ang bibig ko sa tenga niya, sabay sabing, may pagkasinungaling daw ang puso mo. Konting-konti lang naman. Uy, hindi nagsisinungaling ang puso ko. Kahit konti hindi marunong magsinungaling yan. Wala na akong magagawa. Yan talagang sabi ng puso ko eh. At talong hindi nagsisinungaling ang puso ko eh. Naman ang hirap palang kausapin ng puso mo. Naman! Marami nang naranasang sakit yan. Kaya hindi mo siya masisisi. Kitang-kita sa mukha niya ang pagkadismaya. Siyempre naman, ang hirap kaya masaktan. At kapag nangyari ulit masaktan ako, baka hindi ko nakayanin pa yon. Kung kaya na ipangako ko sa sarili ko na hindi na iibig pa. O kaya ay huwag basta-bastang magpadala sa emosyon. Kaya kunwari, ipinakita kong hindi ako affected sa kanyang pagpaparamdam. Bagamat sa kaloob-looban ko lang, super kilig ang naramdaman ng lola niyo. So yun na nga ang setup namin sa bahay. Nagparamdam si Marjun habang deny to death naman akong naaapektuhan. Siyempre maraming kilig at minsan natutorete. Minsan din gusto ko nang bumigay. Lalo na kapag nakadisplay ang katawan niya. Minsan nga nakabrief lang eh. At kapag nasa trabaho naman siya, nakagawian kong pagmasdan siya sa cottage kapag wala siyang pasok. Nakamaong lang siya at ang t-shirt ay nakasukbit sa may bewang o sa likurang bulsa ng pantalon at hahayaang nakalaylay lang iyon. Astig talaga ang pormahan niya. Pero ang mas lalong nagpalambot ng puso ko ay ang kanyang pagkasweet at pagkamasipag. Kada hapon, pagkagaling sa trabaho, magpapahinga lang niya ng ilang minuto at saka magsisimula ng maglinis ng bahay. Magwawalis, magbubunot ng sahig. Nakaka-impress talaga. Ang bibigat na nga ng trabaho niya. Balot na balot pa sa pawis ang kanyang katawan pagdating pa lang sa bahay. At ayun, sabak muli sa trabaho sa bahay. Sobrang sipag niya talaga. Ang totoo parang gusto ko mag-volunteer na punasan ng pawis niya. O kaya ay masahihin siya sa gabi. Pero pinipigilan ko ang sarili ko. Malaking tukso din iyon. Paminsan-minsan
Siya na rin ang naghahanda ng pagkain, namamalengke, nagluluto. In fairness, ang galing niya magluto. Ang sarap. Pati nga sa paglalaba, isinasali na rin niya mga damit ko sa mga nilalaban niya. Pati bedsheets at kumot ay hindi na rin niya pinapalampas. Ano ka ba naman, Marjun? Hayaan mo na yan. Ipapalaundry ko yung mga labahan ko dito sa bahay. Hinako mo na lahat ng mga gawain dito, inakahiya naman sa'yo. Baka hindi na kita mabayaran yan. Uy, kung hindi mo na ako kayang bayaran ng pera, edi puso mo na lang ipambahid mo sa akin. Uy, Marjun ah. Huwag naman ganyan. Alam mong hindi naman pwede. Bakit naman hindi pwede? May mahal ka na bang iba? Wala naman. Pero ayaw ko kulit mo. Bakit? Ayaw mo ba sa akin? Uy, ikaw talaga. Parang kung makapagsalita ka, seryoso na talaga yan. Gusto mo, magalit din ako sa iyo katulad nung kay Byron kay Lester. Okay lang. Alam ko naman ang panlaban eh. Ano naman yun? Ang diary mo. Pakiramdam ko'y namula mukha ko. May diary din kasi ako. At simula nung napansin ko siya sa unang araw pa lang na nakita ko siya sa construction site, siya na ang palaging sentro ng mga sinusulat ko doon. Uy, wala ka mababasa tungkol sa'yo sa diary ko. Wala kaya akong binabanggit tungkol sa'yo doon. Ganon? Sigurado ka? Oo, sigurado. Wala talaga. Kahit yung palihim na pinagmamasdan mo ako sa pagtatrabaho ko habang kunwari ay nagtitipakan ng kwento sa laptop mo sa cottage? Sa harap lang ng tinatrabahuhan ko? Uy, may ganun talaga? Paano mo na lamang pinagmamasdan kita? Uy, ikaw ha? Siguro ikaw yung palihim na nagmamasid sa akin oh. O siya, kung wala pala ako dyan pabasa na lang yan. Bakit ayaw mo ipabasa sa akin? May sikreto kasi ako doon na hindi pwedeng ibahagi na kahit kanino. Personal kaya yun. Weh, di nandun ako. Di ba ako naman ang nag-iisang sikreto mo? Wow ha, ang lakas ng tama mo ha. Sige na, pabasa na ako. Nasa computer ko kaya yun. Hindi ka naman marunong mag-computer, di ba? Di turuan mo ako para mabasa ko. Ay, ang kulit. Ay, grabe. Tukso to the max talaga ang hatid sa akin ng mokong na to. At ganyan kami magkulitan. Hindi rin siya nawawala ng oras para sa kanyang itinatanim na puno ng kaimito na para nga daw kay Byron. Natutuwa naman ako. Parang totoo talaga ang kwento ko. At nagustuhan ko naman ang ginawa niya. Hindi lang dahil gusto ko ang kahoy kasi nakapagbigay ito ng lilim, preskong hangin at matamis ng bunga, kundi nagkakapagbigay din ito ng inspirasyon sa akin dahil sa nakikita kong interes sa kanya. Hoy, update mo naman ako sa kwento ng buhay ko. Kwento mo talaga? Okay, sige. Kwento ng pag-ibig namin ni Byron, ano? Kinakarin mo talaga ang kwento ha? Oo naman. Di ba katawan at mukha kong ginamit mo kay Lester? Di ako yun. At saka pareho kami ng ugali. Parehong sanay sa mahihirap. At higit sa lahat, parehong gwapo. Ang lakas talaga ng tama mo, no? O di ba totoo naman? Yung kay Lester, tama yan. Pero yung sa'yo, ewan ko na lang. Ay bakit mo pa ako ginawang modelo? Ay nako, ang kulit talaga. O siya. Kwento nyo na lang dalawa ni Byron. Ano, happy? Ayun, salamat. Kaso, may sulat si Byron na iniwan para kay Lester bago siya lumayo. Ikaw na magsulat sa sinabi ni Byron sa sulat ha? Ang mungkahi ko, bagamat may nasulat na talaga ako nun. Di ba ako si Lester? Bakit ako magsusulat ng parte ni Byron? Ang ibig sabihin ba niyan kung may parte sa kwento na may sulat si Lester para kay Byron, pwedeng ikaw ang mag-compose nun? Oh, sige na Marjun, collaborative na natin to. ano bang collaborative? Yun yung kwentong pinagtutulungan na buuin. Ako ang main author at ikaw yung secondary author. Secondary author pala ako. Oo naman.
Buti nga, author ka pa rin eh. Okay. Pagkatapos noon, ilalagay ko sa libro ang mga pangalan natin. Ako bilang main author at ikaw bilang secondary author. Tapos, Yun lang. yun lang? Eh ano pa bang kulang? Siyempre, hati tayo sa kita nun. Main author kaya ako at ikaw secondary lang kaya hindi dapat hati yun. Tumulong kaya ako sa pagsusulat. Tapos katawan ko pang ginamit mo bilang modelo ni Lester. Oy, suwapang naman. Di, joke lang naman. Ano ba to? Patola. Pero talaga, ilalagay mo ko bilang manunulat din dyan sa libro mo? Oo naman. Sige. Okay, pahig na ako na kapag may party na si Lester na siya naman ang may sulat para kay Byron, subukan ko akong gumawa nun. Ikaw palang magsulat, ako lang ang magdidikta. Uy, maraming salamat. Kaya ikaw update na please. Okay, heto na. Babasahin ko yung parte na ito para sa iyo. Kaya quiet ka lang dyan na makinig ka lang. Saka ka na magbigay ng comment pagkatapos kong basahin to. ito na. Nung nalaman ni Lester na nag-resign si Byron, para itong nasabugan ng bomba. Tila bigla siyang natauhan at na-realize na sobrang sama ang kanyang ginawa. At lalo pang piniga ang kanyang puso nung mabasa niyang sulat ni Byron para sa kanya. Dear Lester, una sa lahat, gusto kong humingi ng tawad sa mga nagawa ko sa iyo. Aminin kong sinadya kong saktan ka, ipahiya sa mga tao, maliit din ang kakayahan, pagalitan, tapakan ng dignidad. Alam kong napakasama ng ginawa ko, pero gusto kong malaman mo na sa bawat pagmamalit ko sa pagkatao mo, sa bawat sakit na itinulot ko sa kalooban mo, nasasaktan din ako. Dahil mahal kita at tama lahat ng nabasa mo sa diary ko. Mahal kita. Mahal na mahal. Pero ayokong ipaalam at aminin sa iyo o kanino man dahil alam kong walang patutunguhan ang naramdaman ko para sa iyo. Alam kong wala kang pagtingin sa akin at alam kong imposibleng mahalin mo ang isang katulad ko. Kaya tinis kong lahat. At para hindi ka na lalapit-lapit pa sa akin at hindi lalong mahulog ang loob ko sa'yo. Kaya kita pinag-initan, sinaktan. Masakit ang magmahal ng patago. Kung alam mo lang, tinitiis ang damdamin. Pinipigilan ang sarili. Walang mapagsabihan ng mga saloobin. Naawa ako sa iyo sa mga ginawa ko. Pero mas nanaig ang kagustuhan kong ilayo ang sarili ko sa iyo para hindi mo ako lapitan. Kagaya nung unang araw mo sa kumpanya kung saan ang bait-bait mo sa akin. Ayokong lalo pa kitang mahalin. Ayokong darating ako sa puntong hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko at malaman mong mahal kita. Ayokong masaktan muli. Noon kasi nagmahal na ako. Ibinigay kong lahat pero bigo ako dahil niloko lang ako ng mga lalaking pinaasa, sinaktan. Ganun sila. Well anyway, hindi naman ito importante sa'yo. Pero ang gusto ko lang sabihin ay sorry. Sorry sa lahat-lahat. Ngayong nag-resign na ako, alam ko maligaya ka na. Wala nang mga api sa'yo. Wala nang mangiinsulto. At ako, parang tinadtad ang puso ko dahil hindi na kita makikita pang muli. Pero kakayanin ko lahat. Sanay naman ako sa ganito At tungkol naman sa pag-post mo ng copy ng diary ko sa bulletin board sa kumpanya, gusto ko rin sabihin na hindi ako galit. Naintindihan kita kasi napakasama ng ginawa ko sa iyo. Tama lang na gano'n ang nangyari. Kasi sa ginawa mo, nagising ako sa katotohanan. Sana alagaan mo ang puno ng kahoy na itinanim mo para sa akin. Magiging masaya ako kapag isang araw ay makikita kong lumaki yun at inalagaan mo. Mag-iingat ka palagi. Hangat ko ang kaligayahan mo. Byron.
Nakakalungkot naman yan. Naawa ko kay Byron. Alam mo dapat hanapin ni Lester si Byron. Hindi mangyayari yun, sad ending kaya yan. Hahayaan ni Lester si Byron at magiging girlfriend pa niya yung babaeng papalit sa pwesto ni Byron. At tuloy ang paghihirap ng kalooban ni Byron hanggang sa... Ayun, naisipan niyang tapusin ang lahat dahil nawala na siya ng pag-asang mabuhay. Uy, sobra naman yan. Ayoko ng ganyan, sobrang trahedya yan. Ay, anong gusto mo? Ang gusto ko, hahanapin ni Lester si Byron. Oy, paano yan? Ako ang main writer. Uy, di bang sabi mo secondary writer ako? Dapat may ambag ako sa kwento. Eh, binabawi ko na. Ako na lang writer dito. Hindi ka nakasali. Ah, ganon. Ang daya. Sige, ayoko na rin magmodelo. Para naman akong tinablan ng awa kaya binawi ko ang biro ko. Okay, siya. Secondary writer ka pa rin. Okay, Aber. Paano ang sunod na isusulat? Okay, sandali. Mag-iisip muna ako. Wait, ano ba maganda? Ayun. Gusto ko ganito na lang. Ito ha, makinig ka. Malaki ang pagsisisi ni Lester sa pagre-resign ni Byron. Tumulo ang luha niya nung mabasang sulat at naawa siya kay Byron. At nabuo sa isip niya na hanapin siya para humingi ng tawad. Pero hindi na niya nahanap pa si Byron. Pinuntahan niyang tinutuluyan ito pero wala na ito doon. Pinuntahan niya rin ang address ni Byron sa probinsya pero wala rin makapagsabi kung nasan siya. Natakot si Lester na baka may gawing hindi maganda si Byron sa sarili. Nagpaskil siya ng mga announcement sa kahit saan-saan. Nagbabakasakali na mabasa ito ni Byron o kaya ay may makapagturo dito. Nagpunta din siya sa mga police stations, sa mga radio at TV para maiparating ang kanyang paghingi ng sorry. At na sana ay bumalik na si Byron at mapatawad siya. Hindi tumigil si Lester sa paghahanap kay Byron. Kung saan-saan na lang siya nakarating nun. Hanggang sa na-realize ni Lester na mahal pa na talaga niya si Byron. Naisipan ni Lester na magpa-announce ng ganito sasabihin niya. Byron, patawad sa mga ginawa ko sa'yo. Ngayon ko aaminin sa'yo na mahal din kita. Kaya kung mahal mo pa rin ako, pumunta ka sa Central Plaza sa may lilim ng nag-iisang punong kahoy ng Naraton. Alas 7 ng gabi. Maghihintay ako. At dahil sa sulat na iyon, marami ang nakapansin at naintriga. Dumagsa ang tulong at suporta ng mga tao dahil sa kakaibang kwento sa paghahanap ni Lester kay Byron. Naging instant celebrity si Lester. At ang kwento nila ni Byron syempre. In-interview siya sa mga radio at sa television na rin. Hindi lang yan. May isang grupo ng LGBT na sumuporta at sadyang nagpalagay pa talaga ng billboard sa highway. At ang nakasulat ay ang sinabi ni Lester na nangihingi ng tawad at mahal na mahal niya ito. At kung mahal pa rin siya ay puntahan siya sa Central Park. Pati sa internet nag-viral ang kwento nilang dalawa. Nice! Ang ganda ng idea mo. Pwede ba dagdagan ko pa? Ang sabi ko, dahil hindi kasi alam ni Marjo ng Facebook at Twitter sa internet, dinagdagan ko ito ng... At may Twitter din ako at fanpage sa Facebook kung saan encourage ang mga taong susuporta sa paghanap ni Lester na pumunta sa nasabing lugar at magdala ng mga pulang rosas o anumang pulang bulaklak sa oras na paghihintay ni Lester. At hit kagad ng fanpage na yun na umabot kagad ng libo-libong likes at shares. Ayan, maganda yan. Sige. Tapos, ito pa, idagdag mo pa to. Dumating ang takdang oras at araw at nandun na si Lester. Nakaupo sa ilalim ng nasabing higanting puno ng nara. At napakaraming tao ang sumipot doon. Nagpakita ng suporta. May mga bakla, may mga babae, may mga lalaki, may mga straight na magkasintahan, may mga matatanda, as in sobrang dami nila. At napakarami din mga tao nagdala ng mga pulang rosas at iba't ibang klaseng pulang bulaklak.
at ibinigay nila ang mga iyon kay Lester para kay Byron. At kung titignan sa itaas ng kahoy ng Nara, may nakapaskil pang streamer na ang nakalagay ay paingayin ng mga sasakyan kapag sinusuportahan niyo si Lester. At napuno nga ng ingay ang Central Park. Puno ng mga tawang paligid ng puno ng Nara. Napuno din ito ng mga pulang rosas at iba't ibang klase ng bulaklak. Hindi lang yon, marami ring mga TV crews at reporters ang naroon. Nag-aabang kung sisipot ba si Byron at kung ano ang kahinatnan ng kakaibang kwento ng pag-ibig na inaabangan din ng marami. Nabalot ng excitement ang lahat, pero si Lester nakaupo lang mag-isa sa sementong upuan sa ilalim ng malaking puno. Hawak-hawak ang isang kumpol ng mga pulang rosas, nababalot ng kaba, ng takot at ng matinding pangamba. Oh my God, ang ganda! Ang ganda niya! Maganda ba talaga? Sobra! Sobra grabe ang ganda! Paano yan? Eh di ako na ang head writer ng libro mo. Uy, ang ooy ha? Inagawan ba ako ng role? Siyempre, maganda sabi mo eh. Okay, sige. Mag-resign na lang ako. Pwede naman. Pero ikaw magpupuntos niyan ha. Gastos mo lahat ng magpagawa. Siguro may mga 25k lang naman ang pinakamurang gasto sa print on demand. Tapos ikaw ang mag-a-apply ng copyright at ISBN yan. Mag-process ng mga kung ano-anong papeles at requirements. At ikaw na lang din ang mag-layout, mag-design at dito lahat yan gagawin sa computer ko. Ano? Ay, ganun ba yun? Okay, sige, babalik na lang kita sa pagiging head writer mo. Balik na lang ako sa pagiging secondary writer. Kala mo ha? Uy, nagtampo naman ang idol ko. Sige, hug na lang kita. At niyakap nga niya ako. At ang hubad niyang pangitaas na katawan ay dumampi sa akin. Ew! Layuan mo nga ako, tukso! Uy, ang uwi mo ha? Kung hindi ko pa alam, gustong gusto mo naman. O ano na nga susunod niyan? Maghihintay na si Lester sa puno ng Nara. At dyan na natin isusulot ang salitang itutuloy. Uy, i-report talaga kita sa Commission on Human Rights. Ha? Ay bakit naman? Anong kinalaman ko dun? Eh kasi naman, hindi mo lang basta ako ibinitin, pinatiwarik mo pa ako. Ayoko ng ganun. Eh wala na tayong magagawa. Hindi na kasi gumagana ang utak ko eh. Eh di ako na lang ang magdudugtong. Gumagana pa ang utak ko eh. At ano naman ang idudugtong mo? Hahayaan mo bang mabalot sa amag ang mukha ni Lester sa paghihintay kay Byron sa ilalim ng puno ng Nara? O pasisiputin mo si Byron at doon na sila magsusumpaan sa kanilang wagas na pagmamahalan at sa harapan ng maraming tao at television at kamera? Ano? Ganun? Dali! Nabibitin din ako eh. Pero ang gusto ko talaga sad ending. Kaya ang naiisip ko hindi sisipot si Byron sa lugar. Ayoko nga ng ganyan. Gusto ko happy sina Byron at Lester. Eh pasensya ka na. Party ko na to eh. Basta, ayoko. Ayoko. Huwag mo muna siyang gawin. Basta bukas na lang uli. Ako na magdudugtong yan. Eh kung ganun, ikaw na rin na magtapos. Kasi sad ending nga yan eh. Ayoko ng happy ending. Sa ganitong klaseng pag-ibig, isang pantasya lamang ito. At kwento ng buhay ko ito kaya ako masusunod dito. Basta ayoko. Wala kang magagawa, gagawin ko na. Magbabakot ako sa pagiging modelo mo. Sige ka. Basta huwag mo na lang muna siyang gawin. Wala na akong nagawa kundi ang isara ang laptop ko. Pero sa isip ko, itutuloy ko na lang ito kapag wala siya. Nga pala, kailangan din pala natin ng litrato na nasa Central Park ka sa ilalim ng puno ng kahoy at naghihintay kay Byron. May hawak-hawak na bulaklak, ganon. Dapat dramatic kasi ang point na ito, siguradong tatatak sa imahinasyon ng mga readers ang eksenang naghihintay ka kay Byron. Hawak-hawak ang isang kumpol ng mga pulang rosas. Astig na astig ang forma pero palisa mukha na nakakaawa, ganon. Wow, gusto ko yan. Parang ang ganda ng tingnan nun. Sigurado mukha ko ang may imagine ng mga readers nun. Oo, at sisikat ka at maraming may in love sa'yo. Magkakaroon ka ng mga fans sa titilian kanila, lalo na sa pagdating ng book launching. At i-announce ko na sasama ang modelo ko at may autograph ka rin. Wow, nice! Parang artista lang ah. Parang gano'n na nga. At kinabukasan kaagad,
Nagpunta kami ng Central Plaza at kinunan ko ng litrato si Marjo na nakaupo sa ilalim ng isang kahoy. Nagkataon din na may puno ng nara sa Central Park kaya doon ko siya kinunan ng litrato. Nakakatuwa kasi pinaghandaan talaga namin ng shoot na iyon. Pina-facial ko naman siya at pagkatapos ang buhok ay pinaayos ko rin. Yun bang style ng buhok na hitsurang kahit naglalakad ka sa kalsada at napakaaliwalas ng panahon ay magtatanong pa rin ng mga tao kung may bagyo ba o may ipo-ipong tumaan. Kasi magulo na nga ang buhok at halos nakatayo pa mga ito. At pinagsuot ko pa talaga siya ng polong kulay puti na nakatupi ang sleeves, hinatak pataas sa kanyang braso. At ang jeans naman na suot niya ay contrast naman na kulay abo. Dagdagan pa ng isang kumpol na rosas na hawak niya. Sobra. Nakaka-inlove. Lalo tuloy akong humanga sa kumag. Hoy, huwag kang umiti! Dapat malungkot ang mga mukha mo dito, hindi mapakali ganun. Pasensya na, hindi ko mapigilan eh. Paano natin matatapos itong shoot na ito kung ganyan ka? Naasiwa kasi ako sa forma ko. Hindi ako sanay ng ganito eh. Tapos para pa akong isang sira dito na may hawak pa ng isang kumpul ng bulaklak. Kasi ng mga oras din ngayon, may mga nanonood din kasi sa pictorial namin ngayon. Akala siguro isang artista ang nakikita nila. May hawig kasi si Marjon kay Aljur Abrenica. Pati tangkad at pangatawan ay halos pareho sila. Ay nako, tiisin mo yan. Kasalanan mo yan, ipinanganak ang gwapo eh. Parang isang shooting ng isang artistang dating ng aming pagsushoot dahil may mga nanonood, nakikisyoso. May kinikilig din at humahanga kay Marjon. May mga nagtatanong din kung para saan ang ginagawa naming pagsushoot na may mga props pa kami. Sa libro lang po ito at siya po yung model kong napulot lang sa tabi-tabi. Ang sagot ko sa isang baklang nagtanong talaga sa akin. Ay, isang tabi-tabi mo naman napulot yan at mapuntahan din. Baka may mga kapatid pa yan doon. Natapos ang pagsushoot namin, dumaan muna kami sa isang sikat na restaurant kung saan kami nag-dinner. Alam mo kung hindi dahil sa'yo, hindi ko ma-experience ng ganito o ni makakain sa restaurant na ito. Hanggang sa labas-labas lang kasi kami nun eh. Ay naku, ang drama mo. I-enjoy mo lang kasi ako, masaya na kasama ka. Ikaw ba, masaya ka bang kasama ako? Hindi lang masaya, masayang masaya. Kaya nga parang... Parang ano? wala. Kalimutan mo na yun. Ang alin nga? Wala nga. At saka hindi ka naman maniniwala eh kasi ako, parang hindi rin ako makapaniwala eh. Ay, ang alin nga? Basta, wag muna ngayon. Sasabihin ko na lang sa'yo sa taktang oras. Ito naman sobrang arte mo talaga. Ano nga yun? Basta malalaman mo rin. Gusto ko lang makasiguro sa sarili ko. Kinabukasan, hindi mo na namin ipinagpatuloy ang kwento. Bagkus, tinuruan ko siya kung paano buksan ang laptop ko, kung paano mag-type, kung paano mag-delete, at kung ano-ano pa. At ang bilis niyang matuto. Binigyan ko rin siya ng exercise sa word processing kagaya ng pagpapalaki ng fonts, highlight, bold, italics, cut and paste, save, create documents, at iba pang mga basic na functions sa computer. Binigyan ko rin siya ng typing exercise at paggamit ng internet at Facebook. Tuwang-tuwa si Marjon. Alam mo, hindi na talaga kita malilimutan dahil dito. Okay lang naman kahit kalimutan mo ako. Wag lang ang mga itinuro ko sa'yo. Hindi na nga, dahil nandito ka na sa puso ko. Nandyan na naman po kami. Mga kwentong wala namang kahinatnan. Ikaw kasi ayaw mo maniwala sa akin. Naku, wag na. At alam ko naman ang kahantungan ng lahat. Magdurugo ang puso ko. At alam ko namang laro-laro lang ang lahat ng yan sa'yo. Sawa na ako sa paglalaro. Ako palagi natatalo. Kasi katagalan, naging seryoso ang lahat sa akin samantalang sila nanatiling laro. Mabuti sila nag-i-enjoy sa paglalaro. Pero ako, ayun, sa bandang huli nasasaktan. Okay, wala na akong sinabi. Hanggang sa unti-unti na nga siyang natutong mag-computer, mag-Facebook. Minsan pinapahiram ko ang laptop ko sa kanya kapag hindi ko ginagamit iyon. Isang araw habang nasa bahay ako at nag-iisa, ipinagpatuloy ko ang pagsusulat ng kwento. May mahigit 2 oras nang nakaupo si Lester sa ilalim ng puno ng nara
at palapit na ng palapit ang takdang oras na binanggit niya sa mensaheng ipinarating niya para kay Byron. Magkahalong matinding kaba at takot ang kanyang nararamdaman. Pati na mga taong naghihintay din, ang mga TV crews, lahat sila kinakabahan na rin. Kahit ang mga nag-aabang sa kanilang TV ay tila nanalangin na kaawaan ni Byron si Lester at sumipot na sa lugar. Subalit bigo silang lahat. Lumipas ng 7:00, ang oras na itinakda ni Lester pero wala ni anino ni Byron ang dumating. Lumipas pa ang 1 oras pero nanatiling nakaupo pa rin si Lester sa ilalim ng nara, patuloy na inaabangan ang pagdating ni Byron. Pero bigo silang lahat, hanggang sa unti-unting nagsiuwian ng mga tao at ang iba ay lumapit pa kay Lester at may mga nagpayo ng, "Huwag ka nang malungkot, Lester. Marami pang Byron ang darating sa buhay mo. Huwag mo na siyang pag-aksaya ng panahon, Lester. He doesn't deserve you. Huwag mong sayangin ang oras sa isang taong hindi marunong maawa." At iba't ibang payo pa ang kanyang narinig. Pero nanatiling umaasa si Lester na darating pa si Byron. Hanggang sa hindi niya namalayan, doon pala siya nakatulog sa ilalim ng narang iyon. At ang paghihintay niya ay hindi kaila sa mga taong sumusubaybay dahil sa ilang TV crews na natira at hindi iniwan si Lester. Sa sumunod na araw, nagpa-announce naman si Lester ng kanyang cellphone number. Pero nadismaya lamang siya dahil maraming mga nanloloko lamang natawag. Ang iba ay nakikipaglaro, bagamat may iba namang nagbigay ng suporta at payo. May mga tawag din na nagsasabing nakita daw nila si Byron sa ganitong lugar, pero kapag pinuntahan naman niya ay hindi naman pala. Hanggang sa sinabi niya muli sa TV at istasyon ng radyo na linggo-linggo siyang pupunta sa puno ng nara na iyon at maghihintay kay Byron sa ganong oras pa rin. At tinupad niya ito. Linggo-linggong nandun si Lester sa punong iyon at naghihintay. Hanggang dun muna ang nasulat ko. Tinamad na akong ipagpatuloy pa ito bagamat nasa isip ko na ang ending nito. Isang malungkot na pagtatapos iyon. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to me. Ang pakanta-kanta ni Marjon habang patungo sa banyo. Sinundan ko ito at tinanong siya. "Uy, birthday mo?" Oo. Wala man lang nag-greet. Happy birthday! Happy birthday sa'yo! Nasaan ang kiss ko? Okay, sige. Kiss sa noo. At talagang inilapit ko ang mukha ko sa noo niya. Gusto mo, liligawan na kita. Hindi ko alam kung nagbibiro siya o kung ano. Pero pakiramdam ko ay nagtatalo ng puso ko noon. Pero kagaya pa rin ng dati, pinigilan kong sarili ko para huwag magpahalata. Parang gusto ko tuloy sabihin sa kanya na hindi sinasabi lang yon, ginagawa yon. Pero sa isip ko lang nasabi yon at hindi na lumabas pa sa bibig ko. I love you. Ang puno ng lambing na sinabi niya sabay yakap sa akin. Hindi ko rin alam kung nagbibiro lang ba siya o naglalaro lamang. Good. Ha? Good lang ang isasagot mo? Very good. Grabe ka naman. Hindi mo man lang ba sasagutin ng I love you too, ganun. Sandali nga. Ano ba talaga? Naniligaw ka ba talaga? Seryoso ka ba? Oo. Hindi mo ba ako mahal? Marjon, alam mo naman diba? Gusto kita. Hindi ko lang alam kung mahal na yun. Pero ayoko talaga eh. Alam kong hindi tayo bagay. At hindi tayo pwedeng maging tayo. Masasaktan lang ako. Gusto mo ba yun? Iiyak talaga ako. Masasaktan talaga ako kapag dumating na yung panahon na makahanap ka na ng babaeng mamahalin mo. At pag dumating yun, paano na ako? Di hindi kita iiwan. Pwede ba naman yun? Lalaki ka. At hangad mo ay ang magkaroon ng mga anak at pamilya. Hindi naman lahat na nagmamahalan ay binibigyan ng mga anak at pamilya, di ba? Bahagi lamang ang mga iyan sa pagmamahalan. Ay nako, hindi ko alam. Ano? Wala pa talaga akong chance? Sa totoo lang Marjon, hindi ko talaga alam. Sige. Kung ganyan, nag-aalinlangan ka pa. Maghihintay ako. Bahala ka. At yun na lang ang naisagot ko sa kanya. Pero ang totoo,
Lumalambot na ang puso ko sa mga sinasabi niya ngayon. Para bang ang sarap-sarap pakinggan ang kanyang mga sinasabi. Parang gusto kong maiyak kasi pinangarap ko naman talaga magkaroon ng isang lalaking magmamahal sa akin. At parang sa isip ko ay siya na talaga yon. Pakiramdam ko tuloy ay bibigay na talaga ako. Parang gusto ko na siyang sagutin. Pero, saan tayo mamaya? Ang lumabas na lang na tanong sa bibig ko. Parang may humaharang pa kasi. Magpapainom daw sina Mario at Ver. Yung mga kasama ko sa trabaho na ang isa pinsan ko at isa'y matalik kong kaibigan. Saan naman daw? Doon daw sa dating boarding house ko. Dito na lang kayo sa bahay. Sagot ko pa ang panginom niyo at pulutan. Wag na, nakakaya na sa'yo eh. Talaga ba? Ngayon ka pa nahiya sa akin? Kapal nito. Kung sa bagay, pwede ko namang ikaltas na lang sa sasahurin mo sa akin sa royalty mo. Hoy, may balak. So payag kang dito na lang kayo mag-inuman. At makakasali pa ako sa inuman nyo, di ba? Di sige. Mapilit ka eh. At doon na nga nag-inuman na magbabarkada. Sobrang saya ng grupo. Siyempre mas masaya ako habang nakaupong magkatabi sina Mario at Ver. Kami naman ay Marjorie ay nasa harap nila at magkatabi rin. Medyo lasing na kami ng konti nung naramdaman kong parang naglalambing at dumidikit-dikit na sa akin si Marjun. Nandun na rin yung may pakbay-akbay pa siya sa akin. Okay lang naman sa akin yun. Kasi paminsan-minsan naman din kaming naghaharutan kapag kaming dalawa lang. In fact, minsan din akong nananching sa kanya. Pero iba sa pagkakataong iyon. Nandun sina Mario na pinsan niya at si Ver na kaibigan niya. Siyempre, proud ako na idinidisplay pa niyang sa kanila na niyakap-yakap niya ako. Para bang ibinibida niya sa kanila na ito ang syota ako. Inggit kayo no? Parang ganun ang datingan sa akin. Maya-maya pa'y tinawag ako ng kalikasan. Pumunta muna ako sandali sa CR at naiwan ng magkakaibigan na patuloy ang pagbibiroan at pagtatawanan. Lalabas na sana ako ng banyo at bahagyang pinuksan ang pinto nung marinig ko si Mario na nagsalita. Paano ba yan tol? Eh di talo na kami sa pustahan yan. Shh, huwag kang maingay, marinig ka nun. Di ba ang pustahan, dapat sa birthday mo mapaibig mo na siya? Ano ka ba naman tol? Huwag na natin pag-usapan yan dito. Ano ka ba? Okay, sorry na, sorry. Para naman akong hinataw ng isang matigas na bagay sa ulo ko sa narinig ko ngayon. Parang ang lahat ng dugo ko ay dumaloy patungo sa aking puso at nahirapang huminga. At namalayan ko na lang ang sarili kong unti-unti nang pumapatak ang mga luha ko sa pisngi. Nagising ako mga 8:00 ng umaga. Masakit ang ulo ko, may hangover. Binalik-balikan ko sa aking isip ang nangyari sa gabing nakaraan. Lalo nang narinig ko sa mga barkada ni Marjun na pinagpupustahan lang pala ako. Muling nakaramdam ako ng iba yung sakit at napagdesisyonan kong paalisin ko na lang talaga siya sa apartment ko. Dahil may pasok ako sa araw na iyon, pinilit kong bumangon at maligo. Patungo na ako ng banyo nang pagdaan ko sa kusina nanto si Marjun. Naihanda na pala niyang almusal namin at naghihintay na magising ako. Magandang umaga po. Ang masayang bati niya sa akin. Parang sobrang saya niya na abot tenga na yata ang kanyang ngiti. Pero sinimangutan ko lang siya at dumiretso na ako sa paliguan. Naligo ako at habang sinasariwa sa isip ko ang nangyari sa gabi ngayon, hindi ko maiwasan ang hindi mapaluha. Sobrang sakit ang nararamdaman ko noon. Natuto na sana akong magtiwala muli sa lalaki. Natuto na sana akong magmahal muli. Hindi ko akalaing pustahan lang pala ang bagsak na lahat. Pinaglaruan niya ang aking damdamin sa kabila pa ng kabaitang ipinapakita ko sa kanya. Nakatapos na ako mag-shower noon at nung dumaan na ako sa hapagkainan, naroon pa rin siya nakaupo sa harap ng mesa na hindi ginagalaw ang pagkain. May problema ba? Sumisigaw ng utak ko na sabihin na sa kanya na lumayas na siya. Pero parang may awa pa rin ako naramdaman. Kaya ang nasabi ko na lamang ay, sa opisina na ako kakain kaya pahala ka na dyan. Sabay pasok sa kwarto para magbihis. At nung nakapagbihis na ako, dire-diretso rin ako lumabas ng bahay na hindi malang nagpapaalam o may pinapansin o kinakausap siya. Nang nasa opisina naman ako, hindi pa rin mawala sa isip ko ang mga nangyari.
dama ko pa rin ang sakit na kanyang pagtatraidor. Dahil sa sama pa rin ng kalooban ko at sa kalituhan kung ano ang gagawin pagkatapos ng araw ko sa opisina, dumiretso na lamang ako sa isang bar. Doon ay nag-inom ako mag-isa. Hindi ko alam kung anong gagawin pagkatapos doon. Parang ayaw ko munang umuwi. Ayaw ko makita si Marjon sa bahay. Pakiramdam ko ay lalo akong malulungkot at maawa sa sarili kapag nakita ko siya. Gusto ko magwala, maglasing. Siguro dapat lang na maglaro naman ako. Ganyan naman siguro talagang kalakaran sa buhay ngayon. Kapitan lang, makilaro. Wala na sigurong tunay ngayon. Lahat ay puro pa-plastic na lang. Medyo tipsy na ako nung may nakita akong isang cute na lalaking sa tingin ko ay mga nasa 20s pa lamang na pumasok sa bar na iyon. Kasama niya mga barkadang kaedad din niya. Cute din halos silang lahat. Hip-hop ang mga forma. Nakasuot ng baseball cap na nakatakilid. At sa tingin ko may pagkapilyo ang dating. Carefree, palaban, malakas ang loob at mapusok. Para silang naghahanap ng adventure na hindi ko mawari. At sa katabing mesa ko sila pumwesto. Ang bar kasi na iyon ay kilalang pugad na mga katulad ko na naghahanap ng adventure. At syempre, kapag may naghahanap, meron din mga taong gusto silang mahanap. Habang kalmante silang nakaupo at pinafamiliarize sa mga mata sa paligid at mga tao, pasimple ko namang tinitingnan-tingnan ng lalaking nagugustuhan ko. Hindi ko na talaga iniisip pa ang hiya o respeto sa sarili ng oras na iyon. Ang tagal ko na kayang inaalaga ng aking dignidad. Nagpapakademure pa ako. Nagpapakatino pero wala din namang nangyayari. Puro sama lang ng loob. At ayan, biktima pa ng panloloko. Siguro naman hindi kasalanan kong paminsan-minsan ay maranasan ko rin na maghanap ng adventure. Ang maging open sa mga bagay na hindi ko pa naranasan. At marahil ay napansin nga niya ang pagpapacharming ko. Nagpaalam siya sa mga kanyang kasama at lumapit sa akin. Ramdam ko ang paglakas ng kalampag ng dibdib ko nung makitang papalapit sa kinaroroonan ko ang cute na binata na yon. Napatingin naman sa akin ang mga kasama niya nung sa tabi ko pa talaga siya umupo. Ay, nag-iisa ka? Ay. Oo, nag-iisa lang ako dito. By the way, ako nga pala si Chris. Sabay abot ng kamay niya at bitiw ng nakakalokong ngiti. Ako naman si Aldred. Nice meeting you, Chris. Taga saan ka? Bakit nag-iisa ka dito? Mukhang malungkot ka. Pwede bang malaman kung bakit? Wala lang, gusto ko lang mag-enjoy. Gusto mo bang mag-order? Sige ba? At umorder naman siya ng 4 na beer at pulutan. Nakaubos na siya ng 8 beer nung binigkas niya ang isang proposal. Jika? Ano ba yun? Pwede naman tayo sa bahay niyo. At doon na tuluyang namula mukha ko. First time ko kasing maranasan ng ganong kabilis na diskarte sa isang kagaya pa niyang sobrang cute. Hindi mo pa nga kakilalang lubusan, yayain ka kagad ng, syempre, ano ba ka nga ba kundi, yun na yun. Hindi ko akalain na ganyan lang pala kasimple ang kalakaran para sa ibang tao. Tara na! Sa totoo lang, nabilisan talaga ako sa mga pangyayari. Akala ko ay hanggang dun lang talaga kami, getting to know. Palitan ng number. Hindi na pala kailangan ng mga yan para sa kanya. Diretso na pala sa kung saan man yun. Well anyway, nagdadalawang isip naman ako. Ang tanong ko pa sa isip ko ay kung nasa bahay pa si Marjon. Sa bagay, ito na pagkakataong makaganti ako sa kanya. Pagkarating kagad sa apartment, diretso kami sa kwarto. Alas 11 na iyon ng gabi kaya tulog na si Marjon. At laking gulat ko sa nakita kasi sa kama ko mismo siya nakahiga, imbis na sa kotse niya sa sahig. May kasama ka pala dito eh. Ang sabi ni Chris na mistulang natakot, marahil sa laki ng katawan ni Marjon. Siguro naisip niyang boyfriend ko yun at magkaahoy pa kami. Ramdam kong gusto niyang lumabas ng kwarto. Wala yan, kasambahay ko lang yan. Pero nagising si Marjon at nakita ang kasama kong si Chris. Sino yan? Pinsan ko. At dito kami matutulog sa kwarto ko. Doon ka na lang sa sofa. Pero bigla siyang tumayo at hinawakan ng kuwelyo ng damit ni Chris. Shota ako ni Aldred at alam kong walang pinsan yan dito. Gusto mo bang makatikim nito, ha?
Matagal na ako hindi nakabugbog ng tao. Ano? Pisan ka ba talaga niya? Sagot! Bitawan mo nga siya. Ang kapal naman ng mukha mo magsabing syota mo ko. Kailan? Saan? At bakit? Kagabi. Birthday ko. Sa harap ng mga barkada ko. Ganon. Sigurado ka? Wow. Whatever. Magsyota tayo. Grabe. Kinilig ako dun ah. Okay, magsyota tayo. Sige, magsyota. Problema ba yan? Pero break muna tayo ha. Kasi kami muna ni Chris. Kami muna magkasama ngayon. Dun ka muna sa sofa. Pero lalo niyang kinaladkad si Chris at pinalabas ng kwarto. At dun ay binatuk-batukan pa niya. Kung ako sa'yo tumakbo ka na kung ayaw mo mabugbog. Kumaripas naman ang takbo si Chris. At sinundan naman ni Marjon hanggang makalabas ng gate. Agad namang inilak ni Marjon ang gate pati na rin ang pintuan. Napakawalang hiya mo talaga. Pinahiya mo ako sa bisita ko. Sino ba yun? Lalaki ko. Bakit? Lalaki ha? Lalaki pala ha? At bakit ka naghanap ng lalaki? Nandito naman ako ah. At ang ikinagulat ko pa ay bigla niya akong niyakap. Anong papitawan mo nga ako? Bakit ka ba nagagalit? Kagabi lang ang sweet-sweet mo pa sa akin ah. Hindi mo talaga alam. O nagmamaang-maangan ka. Isipin mo maigi kung bakit ako nagagalit. At kapag naisip mo na lumayas ka na dito sa pamamahay ko. Lasing ka lang Aldred, matulog na tayo. Sige na. Hindi ako lasing. At alam ko mga pinagsasabi ko. Kaya lumayas ka. Wala kang kwentang tao, hindi ko kailangan ng isang katulad mong manggagamit. Sakit mo namang magsalita. Kung ayaw mo na sa akin, pwede mo namang sabihin ng diretso ah. Nang mahinaw na, hindi kailangan saktan mo ako. Kung gusto mo akong palisin dito, pwede mo rin sabihin sa akin ng maayos yun. At hindi mo kailangang sigaw-sigawan ako. Kasi wala akong alam na ginawang masama sa'yo. Eh di lumayas ka. Siguro dahil nasaktan siya sa sinabi ko, kibit balikad siyang lumabas ng kwarto. Hindi na nagsalita pa, pero halata ang sama ng loob sa narinig na iyon. Nung isinarado na niya ang pinto, humagulgol na ako. Yun bang pakiramdam na galit ka? Naawa ka sa sarili pero parang ayaw mo rin siyang bitawan dahil mahal mo na siya. Pero wala ka rin magawa kasi mas nasaktan ka. Mas nangingibabaw sa isip mo na binaliwala ka niya, na hindi niya binigyang halaga ang iyong nararamdaman. Kinabukasan, matyaga pa rin akong hinintay ni Marjon sa hapagkainan at kagaya ng nakarang mga araw, nakahandaan ang lahat ng pagkain. Pero ganun ulit ang ginawa ko, hindi ko siya pinansin. Dumiretso lang ako sa banyo na parang walang nakita. Bagamat pansin ko sa kanyang mukha ang matinding lungkot. Nakayuko siyang parang hinihintay na batiin ko lang siya. Pagkatapos ko mag-shower, umalis din ako ng walang paalam na parang nag-iisa lang ako sa pamamahay na iyon. Sa gabi naman, 11:00 na akong umuwi. Nakalimang araw din kami sa ganong setup pero nanatiling matatag pa rin si Marjon at hindi bumitaw. Nanatili pa rin siya sa bahay. Hindi ko rin alam ang aking tunay na nararamdaman nun. Naiinis sa kanya pero parang ayaw ko rin siyang umalis. Di bale, malapit na rin matapos ang building na ginagawa nila. Yun na lang nasa isip ko. Marahil ay hindi niya na nakayanan ng lahat. Isang gabing umuwi ako sa gala. Hindi ko na naabutan pa si Marjon sa bahay. Wala na siya. Hindi ko na nakita ang hapagkainan na sa tuwing darating ako ay nakahanda na ang pagkain. Wala nang Marjon na nakaupo doon, naghihintay sa bawat pagdating ko. Bigla naman akong kinabahan at ramdam ko ang paggapang ng matinding lungkot at hindi ko na napigilan pa ang pagpatak ng mga luha ko. Dali-dali kong tinignan ang drawers at cabinet ng kanyang mga damit at gamit pero wala na rin ang mga ito. Sa ibabaw ng mesa ay may nakapatong na sulat. Sulat kamay ni Marjon. Dear Aldred, bago ang lahat, nais ko magpasalamat na kahit sa maiksing panahon na nakasama kita at pinatira mo ako sa bahay mo, naranasan ko magkaroon ng isang kaibigan na tulad mo. Iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Dahil dyan, ipinaramdam mo sa akin na ang isang katulad ko ay may halaga din pala, na pwedeng pagkatiwalaan, na pwedeng mahalin. Salamat na dumating ka sa buhay ko. At nang dahil sa'yo, natuto ko magtiwala sa sarili. Nang dahil din sa'yo,
Natuto ko sa mga bagay na sa'yo ko lang natutunan. Kagaya ng pagmamahal, pagtitiwala, pati sa paggamit ng computer, ng paggamit ng internet ay sa'yo ko ito natutunan. Dahil sa'yo, nakatikim ako ng mga masasarap na pagkain. Makakain sa mamahaling restaurant, makapag-shopping. Dahil sa'yo, natutunan kong mahalin ang sarili ko. Alam mo, ang pagtira ko sa bahay mo, ang pinakamaligayang sandali ng buhay ko. Hindi lang dahil sa kung ano pa ang mga naranasan at natikman ko dahil sa'yo, kundi mismo sa'yo. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Salamat sa lahat. Nangihinayang ako na hahantong ang lahat ng ganito. Nalungkot ako. Hindi ko alam kung bakit, pero kung ano man ang nagawa kong kasalanan, ako nang humihingi ng tawad. Patawarin mo ako. Nung gabing nalasing ka, may nangyari sa atin at sinabi mong mahal mo rin ako. Pero napaisip ako, siguro nasabi mo lang yun dahil sa sobrang kalasingan. Tungkol naman sa kwento, sana may happy ending siya. Dahil sa kwento mo, nagbagong pagtingin ko sa mga taong kagaya mo. Pareho lang pala sila sa mga taong kagaya ng marami na karamihan. Nasasaktan, umiibig, umaasa, nangangarap. Ayoko ng sad ending. Ayoko may nasasaktan. Tumakbo ako ng kwarto at doon humagulgol ng humagulgol. Pakiwari ko'y napakalungkot ng buhay ko na wala na si Marjun. Bumabalik-balik sa isip ko ang mga masasayang kulitan namin. Ang mga biruan, pikunan, harutan, galaan, ang pag-aalaga niya sa akin at ang pagbuo naming dalawa ng kwento ni Byron at Lester. Ang sakit lang. Hindi ko maintindihan kung magagalit ako o maawa sa sarili ko o kaya sa kanya. At yung sinabi niyang may nangyari, isa rin yun sa mga nakakaintrigang tanong sa isip ko. Wala talaga ako matandaan. Nung napagod na ako sa pag-iyak, pumunta ako sa cottage sa harap ng bahay. Doon ko kasi unang nakita si Marjun. Bumabalik-balik sa isip ko ang mga araw kung saan una ko siyang nakita na naghahalo ng semento sa kabila lang ng kalsada sa harap ng apartment ko. Ang insidente kung saan nilapitan ko siya sa cottage na iyon at kinaibigan, inalok tungkol sa pagiging modelo. At habang sinasariwa ko ang mga tagpong iyon, tulala ako, nakatitig sa lugar kung saan nagtatrabaho si Marjun. Hinahanap siya ng paningin ko sa mga taong nagtatrabaho sa building na iyon. Pero bigo ako. Nakita ko ang dalawa niyang barkada doon, pero si Marjun ay wala. Ramdam ko lalo ang pagtindi ng lungkot sa aking nadarama. Parang gusto kong magsisi kung bakit ko pa siya pinagalitan, kung bakit ko siya pinalayas, at hindi ko namamalayan. Tumutulo na naman ang mga luha ko. Sumagi muli sa isip ko ang sinabi sa akin ng isang manghuhula na ang kahoy daw ay malaking magiging papel sa buhay ko, sa magiging tagumpay ko at sa pagkabigo. Marahil ay totoo iyon. Ang cottage na iyon ay nasa lilim ng isang itinanim na akasya. Ang kwentong ginagawa namin ni Marjun ay may kinalaman sa puno, at si Marjun mismo ay may itinanim ding puno sa aking bakuran para daw kay Byron. Pero may hindi tumama sa kanya mga hula, kasi ang sabi niya, mas swerte daw sa akin ang punong akasya na siyang nagbibigay lilim sa aking cottage. Kung sa bagay, kung ang ibig niyang sabihin ay ang pagkakaibigan namin ni Marjun, baka totoo nga. Pero panandalian lamang ang swerte na iyon dahil sa isang iglap lang, parang isang bula din siya naglaho. Sa 5 araw ang nakaraan at wala pa rin ako nakikitang Marjun na sumisipot sa building kung saan ay nagtatrabaho pa rin ang mga kaibigan niya. 3:00 ng hapon habang nasa cottage na naman ako at nagmamasid sa mga nagtatrabaho ng building, nabuo sa isip kong tapusin na rin ang kwentong pinagtulungan naming buuin ni Marjun. Isang malungkot na pagtatapos ang nasa isip ko. Trahedya. Hindi sumipot si Byron. Paano siya makakasipot? Patay na nga siya, diba? Tinapos ng lahat sa sobrang sama ng loob. Hindi na niya nakayanan pa ang hiya. Ang sobrang pagmamahal na sinuklian lamang ng panlalait
Alam ko, talo ang kanilang pagmamahalan. Pero mas talo si Byron. Talo ako. Sisimulan ko na sana ang pagsusulat ng katapusan ng kwento nung nakita kong nagmemeryenda na ang dalawang kaibigan ni Marjon na sina Mario at Ver sa gilid ng kalsada. Tingnan ko ang aking relo. 3:00 na pala. Imbis na magsulat, parang may isang malakas na puwersang nagtulak sa akin na tawagin sila. Lumapit naman ang dalawa sa cottage. May sandwich ako dyan, kainin nyo. Maraming salamat, Aldred. Oy, may bayad dyan ha. De, joke lang. Pero kaya ako kay tinawag, may itatanong ako. Bakit wala na dyan si Marjon? Nasa bukid. Ayaw na rin niya magtrabaho eh. Bakit naman daw? Ewan ko ba dun? Hindi naman sinasabi sa amin eh. Yun, sobrang lungkot. Tapos yun, laging nakatunga nga. Ganun ba? Pero may tatanong ako sa inyo ha. Gusto ko magsabi kayo ng totoo. Bakit pala kayo nagpupustahan tungkol sa akin? Bigla naman nagkatinginan ng dalawa sa latang nagulat sa aking tanong. Anong pinagpupustahan? Yung birthday niya na dapat mapaibig niya ako. At bigla namang humalakhak ang dalawa. Sumagot si Mario. Hindi ikaw yun! Yung mataray na dalagang anak ng landlady namin. Niligawan ko kasi yun kaso busted ako eh. Okay lang naman sana. Ang masakit, nanlait pa. At sobrang minamalit ang pagkatao. Siyempre, pinsan ako ni Marjon. Kaya nasaktan din yung tao. Ganun ba? Oo. Kaya nung may isang beses na nag-inuman kami, nakapagbitiw ko siya ng salita na liligawan niya ang babaeng yun at kapag nababaliw na sa kanya, hindi na niya papansinin. Para maranasan niya yung naranasan namin. Inaramdaman kong pagpapahirap sa lupit niya. Actually, hindi niligawan ni Marjon yun. Kami lang ni Vera ang gumawa ng paraan. Ni regards, kunwari ni Vera ang babae na yun. Dinadala ng bulaklak na galing kunwari kay Marjon. At kumagat naman yung babae. Kilig na kilig. At nung birthday ni Marjon, doon sana kami mag-iinuman sa boarding house para ipakita sa babae na na-onsi namin siya. Kaso nga, hindi natuloy kasi gusto mo raw na sa apartment mo siya mag-celebrate at kasali ka. Kaya doon, pinabasa kay Marjon yung sulat ng babae na sinagot na siya ni Marjon. Yun. Para namang hinataw ng isang matigas na bagay ang ulo ko. Naisip ko kasi ang pag-iyak ko sa banyo. Wala palang kwenta ang lahat ng nadarama ko. Sabi nga ni Marjon na ang galing-galing mo daw gumawa ng kwento na pati siya naapektuhan kahit puro lalaki ang mga pitang may pag-iibigan. Hangang-hanga daw siya sa galing mo dahil daw nga sa'yo kaya nag-iba ang pananaw niya sa mga bakla. Oo nga. At alam mo Aldred, yung si Marjon takot yan sa mga bakla dati. Muntik na kasing alam mo na dahil sa mga bakla na yan. Kaya umiiwas siya sa mga yan. At kapag nagpapagupit, ayaw niya talaga sa parlor. Nagbitiw pa nga yan ng salita na kung bakla lang daw ang alam mo na makakaisa sa kanya, ipapaputo na lang daw niya yung ano niya. Kaya laking gulat talaga namin nung makitang ginawa niya yun sa iyo. Ginawa mo yun sa kanya. At masayang masaya yun kasi naging kaibigan ka niya. At laging binibida ang mga tinuturo mo sa kanya. Pamasyal ninyo. Palagi na nga nakangiti sa trabaho yun eh. Parang inspired lagi. Kaya binibiro din namin na baka in love na siya sa'yo. Biro lang naman yun. Kasi ang buong akala namin wala talaga. Nung nabaling ang paningin ko sa laptop ko, bigla kong naisip ang kwento. Kung itutuloy ko pa ba ang trahedya na pagtatapos nito, o ibibitin ko na lang ba kung saan tatatak sa isipan ng mga mambabasa ang isang katanungan kung ano ba ang pwedeng mangyari kina Byron at Lester. Binuksan ko ito para ipagpatuloy na sana ang pagtipa sa huling kabanata. Pero ako din ang nagulat nung may karugtong na pala ito. Marahil habang nung nasa galaan ako at hinihintay si Marjon, naisip siguro niyang dugtungan na lang ang kwento. Sa ilang linggong hindi pagsipot ni Byron, nakapag-desisyon si Lester na tatapusin na niyang paghahanap kay Byron. Ngunit ninounce niya ito muli sa tulong ng media at ang mga paskil sa mga bulletin board. At dahil may mga patuloy pa rin tumutulong kay Lester, may gumawa pa rin ng billboards para dito kung saan ay dalawang mukha nila ni Lester at Byron ang nandun at kung saan
nakasulat ng huling mensahe ni Lester para kay Byron. Dear Byron, sa darating na linggo na ang huli kong paghihintay sa iyo sa ilalim ng puno ng Nara. Muli, nangihingi ako ng tawad sa iyo sa aking mga ginawang kasalanan. Pero gustuin ko mong ipagpatuloy ang paghihintay sa iyo. Wala rin mangyayari dito dahil ikaw mismong ayaw mo buksan ang pintuan mo para sa akin. Ulitin ko, ngayon ko lang naramdaman ng ganito para sa iyo. Mahirap paniwalaan pero ito ang naramdaman ko. Kung alam mo lang kung paano naghirap ang kalooban ko sa pagharap sa ganitong klase pag-ibig. Ngayon ko naranasan ang naramdaman mo, ang paghihirap mo sa mga pangungutya at pagtatawanan ng mga tao. Pero gusto kong manindigan. Gusto kong ipakita sa iyo na kapag mahal ka, ipaglalaban mo ito sa kabila ng mga masasakit na panalait, pangungutya. Narealize ko na ang pag-ibig ay hindi kumikilala ng kasarian o pagkatao. Kapag tumibok ang puso, sapat na yun para manindigan. Sana lang ay panindigan mo ang pagmamahal mo sa akin at siputin mo ako ngayong darating na linggo. Patawarin mo na ako. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Isang tao lamang ako nagkakamali. Lahat naman tayo nagkakamali, di ba? Sa diary mo, ilang beses mong sinabing wala ng tao magmamahal sa iyo, na ipinagkait sa iyo ng tadhana ang magmahal at ang taong siyang para sa iyo. Sinabi mo rin ang lahat ng mga lalaki ay manluloko, manggagamit, pinaglalaro ng iyong damdamin. Gusto kong patunayan sa iyo, sa harap ng mundo na hindi totoo yan. Dahil nandito ako, naghihintay sa iyo. Lester. P.S. Hindi ako nag-post ng copy ng diary mo sa bulletin board ng kumpanya. Isang babaeng staff na nagkagusto sa akin at may tinatagong galit sa iyo. Tinanggal na siya ng boss ng kumpanya at pinababalik ka na rin. Sana bumalik na tayo dati. Nahihirapan na rin ako. Pati mga kasama natin sa trabaho, hinahanap ka na. At pati ang puno na itinanim ko para sa iyo, malaki na. Inaalagaan ko ito para sa iyo. Alam ko, kung nakakapagsalita lamang ito, sigurado ako na sasabihin niya na sana bumalik ka na. At ang sulat na iyon ni Lester ay pina-flash sa TV at binabasa rin ng ilang mga estasyon ng radyo dahil marami pa rin nag-aabang sa maaaring mangyari. At ang fanpage ni Lester sa Facebook ay umabot na ng halos milyon na ang like at ang admin mismo nito ang nanawagan na pumunta uli sa Central Plaza sa ultimatum na ibinibigay ni Lester kay Byron. At sa pagkakataong iyon, ang panawagang dali nila ay ang seedlings o saplings ng kahit anong puno. Dumating ang araw na itinakda at muling dumagsa ang maraming taong sumusuporta kay Lester. At sa pagdagsa nila, namumutiktik din ng napakaraming iba't ibang sapling ng puno na animoy isang exhibit ito ng mga pananim. At may mga tatak pa ang karamihan dito. May nakalagay na Byron, may Lester, may Lester and Byron. At ang karamihan ay may mga nakasulat na puno ng pag-ibig. At nandun pa rin si Lester, nag-iisang nakaupo sa sementong upuan na iyon, nababalot ng pangamba, ng takot at ng pag-aagam-agam. Pero hanggang doon na lamang ang idinugtong niya. Natamaan din ako sa mga sinasabi niya. Ang pagkakamali ni Lester, ang paghingi niya ng tawad, ang sinabi niyang lahat tayo nagkakamali. Siyempre nasa akin ang lahat ng kamalian dahil hindi ko man lang muna siniguro kung ano nga ba ang pinagpupustahan. Nag-rush kasi ako sa judgment na based lamang sa narinig ko, hindi ko man lang nilinaw ang lahat. At sa pagkabasa ko ng idinugtong niya, parang may malakas ang nag-udyok sa akin puntahan si Marjon sa probinsya nila. Kinutuban kasi ako. Pakiramdam ko'y naghihintay siya sa akin na ang isinulat niya sa kwento ay hindi bilang si Lester na nasa kwento, kundi siya mismo. Para sa akin ang sulat at naghihintay siya na sunduin ko. Dali-dali kong nilapitan sina Mario at Ver na naghahalo pa rin ng semento sa harap ng kalsadang karap lang ng cottage kung saan ako nagla-laptop. Mario, Ver, gusto ko sana punta ng bahay ni na Marjon. Ha? Eh malayo yun, Alfred eh.
May 3 oras din ang biyahe patungo dun. Wala akong pakialam. Gusto ko siyang puntahan. Tulungan niyo naman ako, please. O sige, ako lang magpapaalam sa boss natin. Sasamahan ko si Alfred. Kapitbahay ko lang kasi yun dun. Kung ganun, sasama na rin ako. Pinagbigyan naman sila. Malapit na rin kasi ang kanilang off kung kaya napagbigyan sila. Halos magkanda-ugaga kami sa pagmamadaling makapunta sa terminal. Sa sasakyan ko na lang sinabi sa kanila ang tunay na nangyari na ang buong akala ko ay ako ang pinagpupusta nila. Kaya naman pala kawawa naman ang pinsan ko. Napahamak tuloy sa pusta-pustahan natin. Kaya nga sobrang nagsisisi talaga ako. Ang bait pa naman ang pinsan mo sa akin. Kahit kanino naman Aldred, mabait talagang pinsan niyang yun. Kaya marami nagmamahal dun. Mag-alas 8 na ng gabi nang makarating kami sa bahay ni na Marjun. Wala silang kuryente, kawayan at nipa lamang ang bahay nila at halos babagsak ng bubong. Tatay niya lang ang nandun, sumalubong sa amin. Umalis kanina lang si Marjon. May 2 oras na ang lumilipas. Luluwas daw siya ng syudad. Hindi pa kayo nagpanghabot? Naku, hindi po kung ganun po, alis na lang uli kami. Baka nandun siya sa bahay at walang tao dun. Mga alas 11 na ng gabi na makabalik ako sa bahay ko. Halos takbuhin ko na lang ang layo galing ng bus terminal papunta sa apartment. Pakiramdam ko ay hindi na ako makakapaghintay pa ng tricycle. Nung marating namin ang bahay, hindi ako magkanda-ugaga sa pagbukas ng gate. Excited na baka nandun lamang sa loob si Marjun. Dumaan sa may likurang pader kung saan ay pwede niyang akyatin. Pero wala ni anino niya ang nakita ko sa loob ng bahay. Napakatahimik nito sa loob. Na pati ang kurtinang umawagayway sa hangin ay hindi na magawang gumawa pa ng ingay. Para akong biglang naubusan ng lakas. Napaupo ako sa sofa sa sobrang lungkot. Ramdam ko naman ang pagkaawa sa akin ni Mario at Ver. Baka naman nasa boarding house natin. Ano naman ang gagawin niya doon? Wala naman siyang tutulugan doon, di ba? Baka naman naghihintay sa atin dun. Kung sa bagay. Sige, puntahan ko baka nandun nga. Mahirap na baka lapain ng balahurang anak ng landlady natin yon. Sige na tol, puntahan mo. Dito lang ako. Sasamahan ko si Aldred. Nung kami na lang dalawa ang natira ni Ver. Ver, mag-inom na lang tayo. Bili ka ng mainom natin sa labas. Binigyan ko ng pera si Ver at lumabas ito ng bahay. Nung ako na lang mag-isa, sobrang kaba naman ang aking naramdaman. Naalala ko na naman ang idinugtong ni Marjun sa kwento ni Lester na naghihintay siya sa ilalim ng puno ng nara. May kung anong kakaiba akong naramdaman. Parang kaba. Takot. Bigla akong napatayo at dali-daling lumabas ng bahay. Bagamat mag-aalas 12 na iyon ng hating gabi, wala akong takot na sumakay ng tricycle. Manong, sa Central Plaza po. Parang isang ghost town ng Central Plaza nung nadatnan ko ito. Bagamat malamig ang simoy ng hangin, napakaliwalas nito. At tanging ang mga alon sa dagat sa di kalayuan ng Central Park ang maririnig mo habang humahampas sila sa dalampasigan. At habang binabaybay ko ang maliit na sementong pathwalk, palakas naman ang kalampag ng dibdib ko na halos nakakabingi na ito nung palapit na ako sa mismong puno ng nara kung saan ko kinuna ng litrato si Marjun para sa libro. At kung gaano kalakas ang kalampag ng dibdib ko bago ko makita ang puno, ay siya namang tindi ng pagkaawa ko sa akin na saksihan sa sementong upuan sa ilalim nito. Si Marjun. Nakatulog siyang nakatihaya at sa ibabaw ng kanyang dibdib ay yakap-yakap niya ang kanyang bag. Para siyang isang homeless na taong palaboy-laboy sa lansangan. Nakakaawang hitsura. Matungis. Nakatsinelas. Marjun, ano ginagawa mo dito? Hinihintay kita. Nandito na ako. Patawarin mo ako, Marjun ha. Patawarin mo ako sa mga nasabi ko at sa mga nagawa ko. Sabay yakap sa kanya. Nagyakapan kami na para bang hindi na namin masisilayan pambukas. At iyon ang pinakamatamis at pinakamahigpit na yakap na naranasan ko sa tanang buhay ko. Nung nakabalik na kami sa bahay, nandun na sina Mario at Ver. Nag-inuman kami, kwentuhan, kantsawan, at sa pagkakataong iyon, hindi na ako nahihiya pa sa kanilang lambing-lambingin si Marjun. Naku insan, pasensya ka na ha. Napahama ka tuloy sa pustahan natin sa babaeng yun. Wisit talaga yung babaeng yun eh. Busted ka lang. At ano ka ba?
hindi buwisit ng pustahan na yon. Dahil kung hindi doon, hindi ako makakatikim ng mahigpit na yakap mula kay Aldred. At sa harap niyo pa, may witness pa talaga. At bumalik na nga sa pagtatrabaho si Marjun. Isang linggo ng hapon habang wala kaming parehong pasok, ipinagpatuloy ko ang pagtapos sa kwento. Sa cottage pa rin sa ilalim ng lilim ng punong akasya sa gilid ng kalsada harap ng aking apartment. Ako ang nag-type. Ang mga mata ni Marjun ay nakatutok sa monitor ng computer. Binabantayan ang aking mga sinusulat. Dumating uli ang takdang oras na binanggit ni Lester. Kabado ang lahat habang ang iba ay nagmamatsyag kung may lalapit sa puno at magpapakilalang siya si Byron. Pati ang mga TV crews at mga reporter ay halata sa mga mukha nila ang excitement. Pero sa pangalawang pagkakataon, bigo na naman ang lahat. Walang Byron ang sumipot. Teka. Akala ko ba happy ending yan? Bakit hindi pa rin sumipot si Byron? Relax ka lang, masyado kang excited eh. Eto na, itutuloy ko na ha. 1 oras ang lumipas, 2 oras, 3 oras. Simula nung nag-lapse ang nabanggit na oras ni Lester. Pero nanatili pa rin si Lester sa inupuan nito bagamat pansin na ang pagtulo ng kanyang mga luha. Paisa-isang nagsiuwian na rin ng mga tao. Kitang-kita sa kanilang mukha ang iba yung lungkot at pagkaawa kay Lester. Mag-alas 12 na ng gabi. May ilang tao pa rin nakikisimpatya kay Lester. Lalo na ang isang samahan ng mga bakla at lesbian kung saan nakatulog rin mismo sa Central Park. Nakatulog na rin si Lester. At sa hindi inaasahang pagkakataon, palihim na lumapit ang isang tao. Tila nagtatago sa mga tao at kamera. Nung nakalapit na, ginising niyang natutulog na si Lester. Lester. At nung nagising si Lester, laking gulat nito nung nakita mukha ng taong gumising sa kanya. Byron? Ikaw ba yan? Nagising ang lahat sa lakas ng sigaw ni Lester. Biglang nag-ilaw ang nag-iisang TV crew at pati ang mga nakatulog na mga taong sumusuporta kay Lester ay nagising na rin. At dahil sa pag-ilaw ng mga kamera, nasaksihan ng lahat ng kaganapang pagtatagpo ni na Byron at Lester. Nakunan na eksena kung saan masaya at sabik ang isa't isang magyakapan ng dalawa. Nag-iyakan, nagtawanan, nagpalakpakan ng lahat, nagsigawan, hiyawan. Mistulan itong isang selebrasyon ng bagong taon kung saan ang lahat ay may ingay. At sa mga taong nakasaksi, hindi na iwasan ng marami ang hindi mapayak sa tuwa at sa paghanga sa wagas sa pag-ibig na ipinamalas ni Lester. At masayang masaya sina Lester at Byron na magkasama, hindi lang sa kanilang pinagtatrabahuhang kumpanya, kundi na rin sa isang apartment. At ang punong itinanim ni Lester para kay Byron, patuloy pa rin nilang itong inaalagaan. At nung lumaki na, inukit nila ang kanilang dalawang pangalan sa loob ng isang hugis puso na may nakasulat na Lester loves Byron forever. At yun ang wakas. Wakas na yun ha. Alam mo, parang pamilyar sa akin ang eksenang pagsulpot ni Byron at paggising niya kay Lester. Pamilyar talaga sa akin yan. May naalala ka ba? Sa Central Park din yun, di ba? Oo. Wala nga lang reporters, TV crew at mga tao na nakasaksi. Di bale, kapag natapos na ang libro na to, magkakaroon na rin ng maraming taga-suporta kagaya ni Lester. Natapos na din ang gusali na ginagawa nila Marjun. Maganda ito, matayog, matatag, pulido. Mga katangiang hinahangat ko rin sa aming pag-iibigan, nakagaya rin ng gusaling pinaghirapan. Ang pinaghihirapan din po ni Marjun para sa aming dalawa. At kahit tapos na ang gusali, nanatiling nakatira si Marjun sa apartment ko. Tungkol naman sa libro, bestseller ito. Kahit sa bookstore kami magpunta para sa autograph signing, dinadagsa ng mga nagpapapirma ng autograph, hindi lang sa akin, kundi na rin kay Marjun. At base sa inasahan ko, dumami ang mga fans ni Marjun na kahit sa Facebook ay meron siyang sariling fanpage. Paborito pa rin naming pahinga ng cottage sa harap ng aming apartment. Doon, malamig ang simoy ng hangin, nakaka-relax ang ambience, nakakawala ng stress at problema. At kapag ganyang kaming dalawa ang nagpapahangin doon,
at ini-enjoy ang aming pagiging magkasama. Hindi ko maiwasang hindi maalala ang sinabi sa akin ng mangunghulat tungkol sa akasya na nagbigay lilim sa cottage na iyon. Ang puno ay may kinalaman sa iyong tagumpay at pagkabigo. Alagaan mo ang puno ng akasya na iyan. Iyan ay puno ng pag-ibig. Napangiti na lang ako. Humahangang tumingala at pinagmasdan ang mga sanga ng akasya na tila kumakaway pa sa bawat pagkampas ng hangin at nakatingin sa amin ni Marjon na ang ulo'y nakasandal sa balikat ko at ang isa niyang kamay ay marahang hinahaplos-haplos ang mukha ko. Wakas. At bago ko makalimutan, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please consider subscribing at pakihit na rin po yung like. And kung may comment po kayo or kung gusto po nyo magpa-shoutout sa susunod na kwento, i-comment nyo lang po sa baba. Babasahin ko po yan with feelings. At sa naghihintay po ng kwentong Tok at Hang, itinatranslate ko po kasi siya sa script na pang radio drama. So, please bear with me. Kaya ang inuuna ko na lang muna ngayon yung mga kwentong maiksi lamang. Yun talaga gusto ko kasi yung ganda ka ng kwentong yun eh. Kaya pinipilit ko siyang i-adapt sa radio drama style. Kasi hihingi ako ng tulong sa mga tropa natin. So hanggang dito na lang muna. Paalam na muna. At ipapahinga ko ng bibig ko. Ngalay na ngalay na.